Magandang araw mga kaibigan, mga taga-subaybay ng Edwin Tan Podcast. Salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Sa mga nag-like, nag-share at nag-subscribe na, isang malaking salamat sa inyo. Kayo ang nagbibigay buhay sa espasyong ito. At kung bago ka pa lang, huwag kang mag-alala, may pwesto ka rito. Ngayon mga kaibigan, gusto kong magbahagi ng aking personal na refleksyon sa isang pelikulang maaring hindi ganoon kasikat, pero tiyak na may malalim na tatak sa sino mang mapanood. Pinag-uusapan natin ang pelikulang Venice, Venice. Ang likod ng kamera, Henry Jaglom at ang kanyang mga bituin. Bago tayo sumisid sa mga aral, kilalanin muna natin ang mga taong nasa likod at harap ng kwento. Ang pelikulang ito ay isinulat at idinirehe ng batikang independent filmmaker si Henry Jaglom. Kilala si Jaglom sa kanyang estilo ng paggawa ng pelikula na halos parang dokumentaryo, kung saan hinahayaan niya ang kanyang mga karakter na magkwento at mag-usap ng parang totoo, puno ng emosyon at kung minsan improvised o biglaan. Sino naman ang bumubuo ng mga karakter na ito? Si Henry Jaglom mismo ang gumanap bilang si Dean, isang filmmaker na naghahanap ng kasagutan, hindi lang sa kanyang pelikula, kundi pati na rin sa sarili niyang buhay. Ang nagbigay buhay sa napakahalagang karakter ni Jean, isang babaeng nagpaplano ng film festival sa Venice, ay ang napakahusay na aktres na si Melissa Leo. At mayroon ding maikling paglabas, ngunit mahalaga, ang aktor na si David Duchovny, na gumanap bilang si Dylan, ang love interest ni Jan. Ang Venice, Venice ay isang paglalakbay, isang kwento tungkol sa sining, pag-ibig, at ang paghahanap sa sarili sa gitna ng matatalas na kritisismo. Mga aral na mapupulot sa buhay, ang paglalakbay ng paghahanap. Mga kaibigan, ang sentro ng pelikulang ito ay ang pagiging totoo sa sarili, lalo na sa gitna ng artistic at personal na mga hamon. 1. Ang pag-angkin sa ating vulnerability. Ang karakter ni Dean na ginagampanan ni Jaglom ay palaging nakikipagtalo sa mga kritiko na bumatikos sa kanyang pelikula. Ang pelikula niya ay tungkol sa pag-ibig, ngunit ang mga kritiko ay tila gusto ng ibang kwento. Ang aral dito ay simple, hindi mo kailanman mapapaligaya ang lahat. Sa ating buhay, may mga taong palaging may masasabi, palaging may puna. Kung hahayaan nating kontrolin ng mga panlabas na boses ang ating pagkatao o ang ating sining, kahit pa ang sining ng ating sariling buhay, tayo ang mawawala ng direksyon. Ang mensahe ng Venice, Venice ay, ipagpatuloy mo ang iyong kwento. Ang pagiging vulnerable o lantad sa iyong gawa ay hindi kahinaan, ito ay katapangan. Ang iyong vulnerability ang nag-uugnay sa iyo sa ibang tao, hindi ang pagiging perpekto mo. 2. Ang kagandahan ng The In-Between. Ang pelikula ay nagaganap sa Venice, isang lugar na sikat sa kanyang romantikong alindog, ngunit ipinakita rin dito ang madalas na chaos at confusion ng film festival. Ito ay isang perpektong metafora para sa buhay. Hindi lahat ay maganda at malinis na postcard. May mga sandali ng kalituhan, may mga back alley na nakakainis. Ang buhay ay hindi lang ang destination o ang goal. Ito ay ang proseso, ang in-between ng mga tagumpay at kabiguan. Ang Venice, Venice ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi lang ang grand gesture, kundi ang mga small, mundane na pag-uusap na bumubuo ng tunay na koneksyon. Hanapin ang kapayapaan at kagandahan hindi lang sa dulo, kundi sa mismong biyahe. Ang gustong ipaabot sa mundong espiritual. Kung pag-uusapan natin ang espiritualidad, mga kaibigan, ang Venice, Venice ay isang malalim na pagpapahiwatig ng ating paghahanap sa kabuluhan. 1. Ang paghahanap sa tunay na koneksyon. Si Dean ay naghahanap ng kahulugan ng kanyang pelikula at ng kanyang buhay. Si Jan ay naghahanap ng tunay na pag-ibig. Sa espiritual na aspeto, ito ang paghahanap sa Diyos o sa tunay na sarili. Madalas tayong naghahanap ng malalaking revelations o himala. Pero ang pelikula ay nagpapahiwatig na ang espiritual na koneksyon ay matatagpuan sa kasalukuyan. Ito ay nasa pakikinig sa boses ng iyong puso, ang boses na madalas natatabunan ng ingay ng external world. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa mga seremonya. Ito ay tungkol sa katapatan sa kung sino ka talaga. Ang pagiging totoo mo ang pinakamalaking handog na maaari mong ibigay sa Diyos at sa mundo. 2. Ang pagpapalaya sa ating mga role.
Ang mga karakter ay may kani-kanilang roles. Si Dean ay ang filmmaker, si Jean ay ang organizer. Ngunit sa pagtatapos ng pelikula, naiintindihan nila na ang mga role na ito ay hindi ang kanilang buong pagkatao. Sa pananampalataya, may tendensya tayong ikulong ang ating sarili sa mga titulo. Ako ay isang empleyado, ako ay isang magulang, o ako ay isang mananampalataya. Ngunit ang tunay na espiritualidad ay ang pag-alis sa mga label na iyan at ang pag-unawa na ikaw ay isang soul o kaluluwang may karanasan. Ikaw ay higit pa sa iyong mga pagkakamali at higit pa sa iyong mga tagumpay. Ang pelikula ay nagtuturo sa atin na alisin ang maskara at tanggapin ang pagiging imperfect ngunit ganap na ikaw. Ang huling pagpapahiwatig. Ang Venice Venice ay hindi nagbigay ng madali at mabilis na sagot. Sa halip, nagbigay ito ng mga tanong. Ang gusto nitong ipahiwatig ay, ang buhay ay isang serye ng patuloy na tanong at paghahanap. Huwag kang matakot sa kawalan ng kasiguraduhan. Ang kawalan ng kasiguraduhan ang espasyo kung saan posibleng lumaki at umunlad ang iyong kaluluwa. Piliin mo ang pag-ibig, piliin mo ang sining, at piliin mong maging totoo sa kung sino ka kahit na binabato ka pa ng kritisismo. Mga kaibigan, sana ay nagbigay inspirasyon sa inyo ang ating talakayan ngayon. Patuloy tayong maghahanap, patuloy tayong magmamahal, at patuloy tayong maniniwala. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito at nakakuha kayo ng bagong pananaw, isang malaking pakiusap. Please like, share, and subscribe sa Edwin Tan Podcast. Ang inyong suporta ang aming lakas. Muli, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta. Hanggang sa muli.